Mga katribya ay nagpermis po sa 1,100 ang per bag. Kaya sulit at nakatikim pa rin po tayo ng libo. Yan, nakuha lang na po natin yung mga malalaki. At minsan hindi naman natin siya isasagad dahil mas maganda po yung mabigat na makintab, talagang pitasin siya. Ayan, nakapitas-pitas tayo mga katribya. Harvest time. Pagka meron kang itinanim, meron. Magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po sa aking YouTube channel. Kamusta na po kayong lahat? Ito po, tayo pipitas po muli ng ating kalamansi. Hindi pa po matapos-tapos po yung ating pong mga tagapitas. At di pa natatapos po yung kay palananay. Tayo naman kunin na natin yung mga malalaki. Ngayon, ang presyo po ng kalamansi natin mga katribya ay nagpermis po sa 1,100 ang per bag. Kaya sulit at nakatikim pa rin po tayo ng libo. Yan, nakuha lang na po natin yung mga malalaki. At minsan hindi naman natin siya isasagad dahil mas maganda po yung mabigat na makintab, talagang pitasin siya. Ayan, nakapitas-pitas tayo mga katribya. Harvest time. Pagka meron kang itinanim, meron kang aanihin. Ayan, tsaga-tsaga. Nakakuha tayo ng isang bag, meron kang 1,100. Di na siya masama. At least susulit. Yun naman pong ating pansunod, yung matitira, yung kahulin. Kaya ang kalamansi ay di naman siya nagiging sabay-sabay ang bunga. May mauuna, meron ding mahuhuli. Ayan, bukod naman na po mga katribya po yung mga pitasin, kaya hindi ka na malilito kumpara mo doon sa gahulin. Ay, malilito ka pa talaga. Pero ito, yan, nakitang-kita naman na yung mga malalaki niya. Yan, nakatas-tas tayo. Shout out natin ang ating pong katribya, si Sir Bonsky ng Pampanga. Yan, nagpapabati po siya noong birthday ang kanyang asawa. Matagal-tagal na hindi na po natin nabate. Foreigner po yung kanyang asawa sa USA. Okay, pitas-pitas tayo. Magandang araw, magandang gabi, ano man pong oras dumating po ang ating vlog sa inyo. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kunin na natin ang mga popwede para hindi po mapag-abutan. Mamaya po makapag-abutan tayo ng baba. At least nakuha na po natin yung talagang pitasin. Abang na lang tayo doon sa susunod, yung palakihin, para nun hindi po siya maging reject. Kasi halos kalahati po yung reject pagka ibebenta mo. Yung dilaw kasi ay nasa 500 lang. Ade, wag mo natin paabutin ng dilaw. Yung po pwedeng pitasin, malalaki na, okay na siya. Yan na po yung maximum ng kanyang presyo. Pagka nag over kasi yan ay doon na siya magiging maraming reject.
Ayan, pakipitas-pitas tayo. Sarap ang pitasin pagka po malalaki. Tapos maganda-ganda po ang panahon ngayon at hindi po siya naulan. Kaya tuyo ang ating kalamansi. 11 na lamang mamayang hapon. Sana mamayang hapon na lang siya umulan. May natira tayong isa. Lahat po ng mga makikintab na malalaki, kahit po maliliit, ate po siyang kukunin. Kaya hindi lang po nagparehas ang bunga ng ating kalamansi. Marami po mga pansunod by July na ang pitas ng ating lagpas gaholin. Ito yung baging na matigas. Dahil po mga bukong maliliit oh. Silaki na siya ng munggo. Mga bilog naman. Bilog ang ating mga buko. Kahit wala nang spray, diretso na ang bunga. Yan na po yung panahon ng kalamansi. Pong ilalim, kailangan natin silipin dahil dyan tayo nakakarami. Katribya. Pitas-pitas tayo. Ayan, gamit din po natin ang ating timba. Pag wala tayong kandongga, timba po ang ating ginagamit. Pabor yan pagka po umuulan. Iwas sa pagkasira ng kalamansi. Dami pong mga bukong mga maliliit. Tuloy na tuloy ang bunga, kapal. Yung iba yung mga maliliit na bunga na yan ang pinoproblema kung papaano lagasin ang bunga tsaka bulaklak. Alam kasi nila na mababa ang presyo yung mga bukot bulaklak na yan. Kaya tatanong sa atin ang pampalagas doon ng bulaklak tsaka ng bunga. Samantalang iba naman ang pinoproblema nila kung paano magtutuloy ang kanilang bunga, paano mamumulaklak. Problema naman ng iba, paano hindi mamumulaklak ang kalamansi. Mapipigilan. Kaya napakaraming problema po ng mga magkakalamansi. Di malaman kung sa kasusuling sa kanila. Sino ang inyong susundin? Isipin mo itong nandyan na yung bunga tsaka yung bulaklak. Ang gusto ng iba, lagasin pa. Samantalang iba yan hindi magkabulaklak yung kanyang kalamansi. Kaya baliktad. Okay. Pitas-pitas tayo. Katribya. Habang malamig ang panahon, target lang naman natin ay makapitas tayo ng 2 bag. Kaya maginhawa lang naman po yan na pitasin. Yan. Nasa loob. Yun yung ating nakuha.
Talagang pitasin na. Yung pang susunod naman yan ay pangkatapusan. Pwede ng katapusan, pwede rin naman po siya July. Depende doon sa magiging size at presyo ng ating kalamansi. Kahit di ka naman maselan sa presyo, pasok sa buyer, ay, pwede na po natin siyang ipapitas. Saka lalo na kung malalaki na ang bunga, okay na po yan. Ganyan po kaberde kalamansi natin. Napakaganda po ng kanyang dahon, kumikilap-kilap pa. Kaya yung maganda po ang kanyang kabilog. Shoutout natin ang ating mga magkakalamansi saan man po kayong panig ng Pilipinas. Meron tayong katribya na naglabas ng kanyang sama ng loob sa kanyang naging kalamansi dahil mukhang malayo siya. Yung kanyang tauhan naman ay hayahay sa pagtatrabaho, kaya napabayaan ng kanyang kalamansi. Marami na siyang ginastos. Talaga pong ganon ang kalamansi kasi mga katribya, nandun din sa nag-aalaga. Pagka yung nag-aalaga po ay bulakbol at pasweldo kayo ng pasweldo at hindi naman po nangyayari yung maalagaan ng kalamansi, sa halip na magbigay ng bunga ay walang nagiging bunga. Ganon ang nagiging problema, na talagang hindi po makakabalik ang inyong pinuhunan o pinundar. Pero kaya naman ay mapupunta mga katribya sa masipag, magaling mag-alaga, ay kikita kayo sa kalamansi. Kaya lang baka naman masipag sa pag-inom ng alak, ang kanyang pinatataba ay yung kanyang tiyan, bahay alak. Anong mangyayari? Pagka po ganun ng inyong tao, palitan nyo na kaagad. Sayang lang po ang inyong pang sweldo, ang inyong puhunan. Magsasaper dyan yung kalamansi ninyo. Baka mamaya ay nagpapataba kayo sa tiyan inilalagay, hindi doon sa inyong kalamansi. Kawawa naman ang inyong pagpapagal, ang inyong kapital. Kaya doon sa ating katribya sa taga Mindanao, nakakalungkot man na niyang sabihin, talagang pinabayaan ng kalamansi ng inyong tao. Magharap na lang kayo ng bago. Meron pong bayabas, pwede natin. Maghanap kayo ng masipag na tao para magtrabaho sa kalamansi ninyo. Huwag nating iaasa doon sa nasubukan nyo ng batugan at ang ginagawa po ay baka pinupuslit pa ang inyong abono niyan. Sa halip na ilagay sa kalamansi, iba ang kanyang pinatataba, yung kanyang tiyan. Mong diretso ang sweldo sa inyo, walang kabawas-bawas. Pero ang serbisyo, hindi mo naman makita sa kanya. Yun ang hayagang nakaw. Nakaw na oras, nakaw na araw ang ginagawa. Kaya hindi talaga titino ang kalamansi. Sabihin nyo po maglalagay ng pataba, di naman ilalagay ng inyong tauhan. Antiyan ng kanyang pinatataba. Mas maganda yan kung mahuhuli nyo sa akto, mawawala sila na ngayon ng trabaho.
Ganyan ang isa sa magandang gawin, mga katripya. Sige, tayo po, pitas po muna po tayo para tayo po makarabi. Ayan, tingnan nyo naman po kung gaano karami po ang buko. Galit na galit. Tapos eto pa yung kanyang bulaklak. So, gaano karami yan, no? Meron din naman tayo pang pitasin. Kaya sunod-sunod ang ating kalamansi, ang bunga. Kalamansi lang sa presyo. May mataas, may mababa. Lahat po ng presyo ay inyong matitikman. At meron kang punong kalamansi at tuloy ang inyong alaga, tuloy din magbibigay ng bunga yan. Pero pagka hinintuan natin ang alaga, magi-stop po ang bunga niyan. Karoon man siya ng bunga, panahon na po na ng tagulan, ng tagmura. Teka nga, importante. At magkano siya, meron kang mapipitas, meron kang bangko. Teka nga. Okay, tas tayo. Pitas ng pitas habang mayroong pipitasin. Ayan, tama tayo. Kaganda mga katribya po ng bunga ng kalamansi natin. Lalaki, tsaka berdeng berde. Kaya po masarap pong pitasin. Ayan, nakalaki siya ng husto. Nabusog po siya ng ating patubig ng pagkaulan. Kasunod ang gusto niya. Tsak mabilis naman po lumaki po ang ating pansunod, yung gaholin. Kaya di ka po maiinip meron ulit tayong pipitasin sa susunod. Mas marami po itong pansunod kaysa doon sa pinipitas po natin ngayon. Ayan o, kakaisang timba na tayo. Ang indahan naman po ng ating pitas ay malutong. Iwas sa tuklap. Yan, iiwasan natin mga katribya po yung pagkatuklap ng kalamansi. Yan kasi ang pinanggagalingan ng pagkasira o tinatawag nating pagkaluto. Lalo na pagka po nag-uulan. Iwas-iwas na siya ay matuklap. Dapat ay binabali lang natin po yung tampok. Ayan yung ganyan, no? Pitas-pitas tayo. May tayo. Lutong. Para lang tayo ng maglalaro. Di tayo nainip. Makakakalahating bag na tayo. Kaya pagkapuno kasi nitong ating timba, may kalahating red bag po ang laman yan. Kulangin man siya, ilang kilo lang. Lalo pa pagka ganyang malalaki ang bunga, nakaka-enjoy pitasin. Nalilibang ka. Kaya kahit na kami pong may-ari ng kalamansi, naka-exercise po namin dito. Ang mamitas, mag-alaga, patubig, good health pa. Kasi pagka ito ay in-stock natin at hindi tayo gumawa sa ating bahay, delikado. Meron na tayo mararamdaman. Iba pa rin po yung na-exercise tayo sa pamamagitan ng ating kalamansi. Napawisan tayo para maganda po sa ating kalusugan. Hindi na tayo mag-gym. Kasi merong iba, nag-gym pa sila para lang magpapayat.
magda-diet. Ito, magandang magpapayat ito. Pagpitas ng kalamansi. Kasi na-exercise ka. Ang inyong pagtatrabaho. Lalo na pagka pumainit. Papawisan ka mga katribya. At yun naman ang the best sa atin. Ang pinapawisan na nagtatrabaho. Ang mahirap pinapawisan ka, di ka nagtatrabaho. Sakit ka sa puso. Kaya lalo na pagka mayroong natawag na rheumatic heart, konting galaw lang hinihingal. Yun, mahirap yun. Kung wala naman tayong ganung sakit at healthy, pwede tayo magbanat ng buto. Pitas-pitas pag may time. Sarap ang pitasin pagka pumalalaki. Kitang-kita. Talagang pitasin. Tsaka wala pa siyang reject. Ayan, one hand lang po yung ating gamit. Para tayo napitas. Okay. Puno na tayo ng timba. Yan mga katribya, lalaki ng buong kalamansi. Sarap pong pitasin. Nakagabayabas oh. Ayan oh. Lalaki. Puro ganyan po ang bunga. Sulit na sulit mga katribya. Tapos libo pa ang isang red bag. Swerte pagka ganyan ng inyong kalamansi. Lalo na pagka pumarami ang bunga. Talagang sulit mga ka-farmers. Meron tayong reject. Para maswerte na kung maka 10 kilo tayo. Konti lang yung reject natin. Daming bulaklak. Mahataw ang bulaklak ng kalamansi ang September. Hindi mo siya utusang mamulaklak. Sabog, walang siyang sabog na abono, mamumulaklak ang inyong kalamansi pag buwan ng September. Kahit po yung nasa paso, mamumulaklak yan. Yan po kasi ang panahon nila, katribya. Pitas-pitas tayo. Muntik na umulang kanina. Buti na lang hindi niya ibinuhos. Mambun-ambon lang. Kaya pinagbigyan ng ating pagpitas. Tama-tama. Yung ating mapipitas ay neto na natin. Pitas-pitas mga katribya. Tama-tama't malamig ang panahon, makulimlim. Makulimlim ang ating klima. Yan tayo naiwan. Ito, yung ilalim. Lalaki ng bunga. Nakulusot ito mga katribya po sa ating kaibigang lupin.
Kinuha na natin para hindi siya matukso. Sabagay yung iba ang biniktima noong lupin, hindi tayo. Meron man siguro mga katribya, pero di naman tayo lagi na binibiktima. Meron siyang bagong nabiktima na ninakawan ng bunga. Talagang hindi po maglulubay talaga mga lupin hanggat di nahuhuli. Buti pa yung nagnakaw ng motor, tricycle, nasabat na. Ayun, trending siya ngayon. Nahuli ng kapitan. Yun ang mahirap. Pag nahuli ka, katakot-takot na kahihiyan ang iyong aanihin. Sa bagay, yung po mga kawatan, wala naman po silang kahihiyan na rin kahit na po mahuli. Proud pa sila. Dahil hindi naman sila nakukulong. Lalo rito sa amin malalakas ang loob ng mga kawata kaya dumadami. Grupo. Kung sila ay tumira. Ayan, lalaki ng bunga. Sarap ang pitasin. Tapos bababa pa. Yan, pagka ganito ang puno, masarap pong pumitas. Kahit po bata ay makakapitas ng kalamansi. Sabihin natin ang pag-aalis ng baging. Bulaklak. Tibay ng bulaklak. Hindi siya napapagpag. Samantalang pagkatagaraw nalalaglag ang bulaklak ng kalamansi. Ngayon ay ilaglag mo siya kakapit pa rin. Laki. Yan, nakadalawang red bag na tayo mga katripya. Ayan, lalaki ng bunga. Ayan, nasulit po yung ating kalamansi. Tanungin nyo kala nanay. 10 yung pipitasin. Taasin na rin ito halos. Ayan, kukunti lang yung mga hinog. Sa akin baka 2 kilo lang yung nakuha nating hinog. Ito, konti lang. Di pa po dihado ang kalamansi. Naagad po ang mga hinog. Dahil kailangan pa. Kaya susunod pa yan mga katribya. Pagka bumaba, doon dadami ang hinog ng kalamansi. Pero ngayon, naagad pa. Lalo na pagka nagpasok ka na po ng eskwela. Lalo pong bibilis yung benta ng kalamansi. Okay, sige mga katribya. At bukas na tayo po uli. Kita na po tayo po bukas. Bye-bye. Yes, nanay.